Ano nga ba ang nangyayari kapag ang isang property owner ay nag-submit sa amin ng property? Marami kasi na ang akala na kapag nagbigay na sila sa amin ng mga information about sa isang property na ibinebenta nila ay automatic na ibinebenta namin kaagad. Siguro po sa iba ay ganun ang kanilang ginagawa, pero sa amin po, ang ginagawa namin ay pinaprocess muna namin ang data. Una po ay humihingi kami ng mga dokumento, ng copy ng title, tax deck, tax map. Ito po ay part ng due diligence. Kapag hindi po kasi na-check ang details ng property, ay maaari pang ito yung maging dahilan para hindi matuloy ang bentahan. So ano-ano nga ba ang mga tinitingnan namin sa mga dokumento? Una po ay sa kopya po ng titulo. Siyempre, tinitingnan po namin ang details ng owner ng property. At saan nga ba ito located? Ang isa po sa importante din sa mga titulo ay kung mayroon bang annotation. Ang practice po namin initially ay hindi kami humingi muna ng certified true copy of title, pero kapag meron na po kaming prospective buyer sa inyong property ay talaga pong kumukuha kami ng certified true copy of title. Isa din po sa tinitingnan natin ay ang tax declaration and tax map. So dapat po ay nagmamatch yung mga information na nakikita natin sa tax declaration at tax map based on that technical description. Sa technical description po na nakalagay sa title, kapag nakuha po namin ito o naibigay nyo sa amin, ay mapaplat na po namin ito sa Google Earth. Napaka-importante po na maplat namin ang property ninyo sa Google Earth dahil dito po ay marami kaming makukuha na information na maaaring makatulong sa pagbenta ng property. Ngayong araw po ay nag-decide ako na mag-check ng mga property na ipinapabenta sa amin. Ang una pong property ay itong 200 square meter na lote. Ayan. So kitang-kita po naman natin dito sa Google Earth pa lang this is along a road. Ito pong property na ito ay mayroong 10 meters na frontage at 20 meters po yung lalim. So bali 10 by 20, so 200 square meters po ito. Ayan. So this is the first property na titingnan po natin mamaya. This is the second property na titingnan natin, 819 square meters. At dito po makikita natin ng dual frontage ito. So itong information po na ito na nakita natin sa Google Earth, ito din po yung ine-expect natin na makikita natin mamaya. And the next property is a 1,000 square meters na property along MP Road. Based po sa nakita natin na information sa mga documents, ay meron po itong tatlong kalsada o tatlong road. So meron po dito sa harap, and then there's another one sa likod. Although, based on Google Earth ay hindi po siya developed, dito pa lang po ay makikita nyo na yung proximity ng property sa mga key areas, no? So, ayan. So, makita nyo na po yung neighborhood, magkakaroon kayo ng idea. Ito pong Google Earth ay ginagamit din po namin ito kapag nagpe-present kami sa mga prospective buyers. By using Google Earth ay mafi-filter na po natin yung ating mga prospective buyers kasi dito pa lang po ay makikita na nila o magkakaroon na sila ng idea kung ito bang property ay match sa gusto nila. After po nating ma-view ang property sa Google Earth ay pupuntahan na po natin ang property for actual inspection.